Hello sa inyong lahat! Welcome back sa Kasaysayan Vibe, kung saan feeling historiador na naman tayo para sa isang deep at critical na chika. Ako inyong kasamang feeling expert na magdadala sa inyo sa isang pagsusuring akala mo ay napakalalim. Ngayong araw, uungkatin natin ang magulong military history at ang madilim na underworld sa likod ng mga pag-aalsa at ang pag-usbong ng mga separatista sa Southern Philippines na parang plot ng teleserye. Akala nyo ba sa Mindanao at Sulu ay bigla na lang may nag-aaway ng walang dahilan? Siyempre hindi, dahil ang kasaysayan dito ay parang toxic ex na ayaw talagang manahimik o mag-move on ng payapa. Sa lugar na ito, ang bawat gulo, bawat away at bawat sigaw ng paglaban ay hindi lang dahil sa mga baril at bala na akala mo ay action movie. Lahat iyan ay malalim na naguugat sa mga utang ng nakaraan na hindi nabayaran, mga tampong inamag na at mga kawalang hiyang ipinamana pa sa mga susunod na henerasyon. Para naman magmukhang matalino ang kwento natin at may sapat na lalim, hindi tayo pwedeng magsimula agad sa ingay ng putukan. Kailangan nating simulan sa isang masakit na katotohanan na parang ghosting. Itong mga lugar na to sa napakahabang panahon ay nabuhay sa pakiramdam na never silang naging part of the family ng gobyerno sa Maynila. Ang feeling na outcast ka, na iba ka, at na left behind ka sa development ang tunay na resibo kung bakit nagliyab ang mga gulo. Habang ang malaking bahagi ng Pilipinas ay busy sa pagiging fan ng Katolisismo at pagyakap sa mga istruktura ng kapangyarihan na iniwan ng mga Kastila, ang South ay may sariling main character energy, lalo na sa malawak na isla ng Mindanao at Sulu. Matigas ang ulo nilang pinanatili ang kanilang Islamic identity, ang kultura ng pagiging mandirigma, at ang alaala na may sarili silang diskarte na hindi basta-basta nagpa-under sa mga dayuhan. Dahil salamat na ito, ang Mindanao at Sulu ay hindi lang basta malalayong probinsya na out of sight, out of mind ng mga nasa Maynila, kundi parang ibang dimensyon na nakakulong sa loob ng iisang bansa. Ang distansya sa mapa ay pinalala pa ng agwat sa kultura at politika na parang impossible ng i-bridge. Dito na papasok ang napakabigat at importanteng tanong na magsisilbing guide natin sa chika na ito. Kung ang isang lugar at ang mga tao rito ay laging naniniwala na may sarili silang timeline, sariling rules na sinusunod at pride na hindi pwedeng tapakan, i-expect mo bang papayag silang maging extra lang sa isang mas malaking nasyon? Ang sagot sa tanong na iyan ay nakaukit na sa dugo at luha ng mga taong nabuhay at namatay sa mga lupaing ito. Ang hindi pagkakaintindihan at ang pilit na pagsasama ng dalawang mundong hindi naman match ang naglatag ng pundasyon para sa dekada-dekadang gulo, away at ang never-ending na paghahanap ng peace at recognition. Para maunawaan ang pinag-ugatan ng lahat ng ito, kailangang balikan ang panahon ng mga Kastilang Filingero. Mula pa noong ika-16 na siglo, ang tingin na ng mga dayuhan sa mga Moro ay mga wild at mahirap ikontrol na populasyon sa dulo ng kanilang imperyo. Ang mga Espanyol, kahit mayabang sa kanilang teknolohiyang militar at pilit na pagpapakalat ng relihiyon, ay hindi kailanman talaga nasakop ang mga sultanato ng Maguindanao at Sulu. Ang mga military campaign ng Espanya laban sa mga Moro ay madalas na nauuwi sa madugong epic fail at mga kasunduang parang temporary pause lang na hindi nagtatagal. Ang paulit-ulit na pagtatangkang ito na sakupin at baguhin ang kanilang paniniwala ay nagtanim ng matinding trust issues at galit sa mga Moro laban sa kahit sinong galing sa Hilaga o sa labas ng kanilang bakuran. Para sa mga Moro, ang pagtatanggol sa kanilang lupa ay hindi lang usapin ng teritoryo, kundi isang sagradong duty para protektahan ang kanilang pananampalataya, pamilya at lifestyle mula sa mga epal na mananakop. Pero nung dumating ang panahon ng mga Amerikano sa dulo ng ika-19 na siglo at simula ng ika-20 siglo, mas naging toxic at komplikado ang sitwasyon. Hindi na lang ito tungkol sa direktang pagkontrol ng militar. Tungkol na ito sa pag-rebrand ng lipunan, pag-edit sa sistema ng lupa at pagmanipula sa demografiya ng rehiyon. Nag-imbento ang mga Amerikano ng mga bagong batas sa lupa na hindi pamilyar at deadma sa tradisyonal na sistema ng mga katutubo at Moro na nakabatay sa communal ownership sa ilalim ng mga datu. Sa pamamagitan ng pagdeklara sa mga lupain bilang public land, binuksan nila ang pinto para sa legal na land grabbing at pagkawala ng mga minanang lupa. Ang move na ito ang sumira sa buong power structure at ekonomiya ng Mindanao na nag-iwan sa mga OG na residente doon sa laylayan ng lipunan. Ang pinakamalaking scam na nagpabago sa tadhana ng Mindanao ay ang mga policy ng gobyerno tungkol sa malawakang paglipat mula sa panahon ng mga Amerikano hanggang sa pagtatatag ng Republika ng Pilipinas. Hinikayat at binayaran ng gobyerno ang mga taga-Visayas at Luzon na karamihan ay Kristiyano na lumipat sa Mindanao na tinaguriang lupain ng pangako.
Mabilis na nagiba ang balanse ng populasyon kung saan ang mga Moro at lumad na dating main caste ay unti-unting naging minority sa sarili nilang lupa. Kasabay ng pagbabago sa populasyon, ang pagmamay-ari ng lupa ay napunta sa ibang kamay, madalas pabor sa mga bagong dayo na mas tech-savvy sa mga batas ng pagtititulo. Ang lokal na kapangyarihan at impluwensya ng mga tradisyonal na leader ay unti-unting gumuho at napalitan ng mga bagong politikong galing sa mga migrante. Isa itong tahimik pero mapangwasak na uri ng pananakop. Napaka-profound na punto nito para i-highlight ang isang mapait na katotohanan sa kasaysayan ng mga gulo. Minsan, ang giyera ay hindi naman nagsisimula sa isang bonggang military attack o deklarasyon ng labanan. Madalas, nagsisimula ito sa isang tahimik pero masakit na proseso kung saan pinapanood lang ng mga tao ang sarili nilang bahay at lupang kinalakihan na unti-unting nagbabago at nagiging lugar kung saan wala na silang say sa sarili nilang kinabukasan. Ang pagiging tikom ng bibig sa politika, ang pagkawala ng mga lupang pangkabuhayan at ang pakiramdam na parang turista sa sariling bayan ay lumikha ng isang malalim na balon ng hugot. Ang mga henerasyon ng mga Moro ay lumaking saksi sa walang katapusang marginalisasyon ng kanilang mga komunidad habang ang yaman ng kanilang lupa ay hinahakot para lang payamanin ang sentro ng bansa. Ang poot na ito ay hindi biglaang nagtrending, dahan-dahan itong naipon at nag-apoy sa loob ng mga dekada bago tuluyang sumabog. At syempre, kapag ang kawalang kasiyahan at kawalang katarungan ay hinayaang mabulok ng sapat na panahon, asahan mong makakahanap ito ng sariling forma at boses sa pamamagitan ng mga armas. Sila ay resulta ng isang sadyang pag-rebrand sa mga naipong hinanakit ng kasaysayan para maging isang malinaw na pampulitikang proyekto. Ang mga lider ng mga kilusang ito, na marami ay mga intellectual galing sa mga universidad sa Maynila o sa Middle East, ang nagbigay ng ideolohikal na script sa galit ng masa. Nagsimula silang mag-organisa, mamahagi ng mga gamit sa kanilang mga tagasunod at mag-demand ng kalayaan o malawak na autonomiya. Ang layunin nila ay hindi lang basta paghihiganti, kundi ang itayo muli ang dignidad ng kanilang lahi at bawiin ang kontrol sa sariling tadhana na matagal nang na-sin zone ng Estado. Dito na natin pwedeng i-level up ang tono ng ating kwento at busisiin ang kanilang mga unang galaw sa simula ng kanilang pakikibaka. Lumitaw ang mga grupong ito sa kasaysayan bilang mga legit na puwersa na humihingi lang naman ng karapatang mabuhay ng may dignidad. Humihingi sila ng otonomiya, pagkilala sa kanilang kultura at relihiyon at isang mas fair na pwesto sa loob ng pambansang sistema ng Pilipinas. Ang kanilang mga manifesto ay punong-puno ng mga panawagan para sa katarungang panlipunan, pantay na hatian sa ekonomiya at pagbabalik ng mga lupang ninuno. Sa panahong ito, solid ang suporta mula sa mga lokal na komunidad dahil nakita nila sa mga rebelde ang sarili nilang mga pangarap at mga bigong inaasahan. Ang mga mandirigma ay itinuturing na mga tagapagtanggol ng pananampalataya at ng bayan. Ang giyera para sa kanila ay isang banal na tungkulin at isang kinakailangang sakripisyo para lang makamit ang mas magandang bukas para sa susunod na henerasyon ng mga Moro. Siyempre, ang kasaysayan ng giyera ay may nakaka-stress na talent sa pagbalahura ng mga plano. Habang tumatagal ang bakbakan at lumilipas ang mga dekadang wala namang malinaw na panalo o peace of mind, yung mga pangarap nila noon, unti-unti nang naging pretzel sa sobrang pagkakabaluktot. Mahirap mag-maintain ng tropa ng mga rebelde kung puro passion lang. Kailangan ng sandamakmak na budget at yung mga sponsor bigla na lang naglalaho na parang bula. Yung malinis na prinsipyo hindi uubra sa gitna ng gubat at putukan kung walang pambili ng bigas. Dahan-dahan, yung mga kilusan ay nalulunod sa kumunoy ng bills to pay. Mas naging bida na ang pera, baril at ang pagkapit sa pwesto kaysa sa kung anong pinaglalaban nila noong una. Yung mga leader at commander sa baba, kanya-kanyang diskarte na para mabuhay kahit na malayo na to sa manifesto na pinagmamalaki nila sa social media. Ang gera ay naging isang business na kailangang i-finance at yung kalayaan na sinasabi nila natabunan na ng survival instinct. Dito na papasok ang dark mode ng pagbabago. Yung kilusan, dahan-dahang naging fan ng smuggling, mga illegal na transaction at ang magulong networking ng mga taong yumayaman sa gulo. Ang Southern Philippines ay hindi na lang basta kwento ng politika, kundi naging isang malaking stage kung saan ang giyera at ang underworld ay nag-collab para lalong lumakas. Noong mapansin ng iba't ibang grupo na parang walang gobyerno sa lugar, na ang dagat ay parang open house, ang bundok ay hiwa-hiwalay, at ang hirap ng buhay ay talamak, naging perfect environment to para sa mga illegal na racket.
Ang baril ay hindi na lang para sa prinsipyo. Naging tool na to para sa survival, pangingikil at para lumaki ang kita sa GCash. Yung boundary sa pagitan ng pagiging revolusyonaryo at pagiging kriminal lumabo na parang mata ng walang salamin. Yung mga armadong grupo na akala mo ay may legit na pangalan at advokasya kalaunan, nag-split na parang mga K-pop group. Maraming mga splinter group ang umasa na lang sa mga sideline na wala namang kinalaman sa pinaglalaban nila nung una. Ang kidnapping for ransom ay naging isang bonggang industriya na humahakot ng milyon-milyong dolyar. Ang pag-smuggle ng mga high-caliber na baril, droga at kung ano-anong kontrabando sa sulusi ay naging daily routine na lang. Bumalik din ang mga pirata sa dagat na nagbibigay ng matinding kaba sa mga kapitbahay nating bansa. Ito yung part na nakaka-mindblow kasi binabago nito ang tingin natin sa gulo sa Southern Philippines. Hindi na to pwedeng i-explain na parang simpleng away lang ng mga rebeldeng uhaw sa laya at ng gobyernong nagtatanggol sa bayan. Isang dambuhalang gray zone na ang buong rehiyon kung saan ang politika, organisadong krimen, radikal na relihiyon at ang simpleng paghahanap buhay ay nagkabuhol-buhol na sa puntong wala nang sino man ang makapaghiwalay sa mga hangganan nito. Isang lokal na commander ay pwedeng maging rebelde sa umaga, bodyguard ng mga smuggler sa hapon at kagalang-galang na politiko o negosyante sa gabi multitasking yarn. Ang mga alyansa ay nagbabago ng mas mabilis pa sa mood swing mo, base sa pinansyal na interes imbes na sa ideolohiya. Ang mga pamilyang may kapangyarihan o mga warlord ay nagpapanatili ng sarili nilang mga private army na parang mga freelancer ngayon ay kakampi ng mga rebelde at minsan naman ay sa militar, depende kung sino ang may mas malaking offer. Ang ganitong sitwasyon ng anarkiya ay nagpapahirap sa anumang pagtatangka ng gobyerno na magpatupad ng batas dahil ang mismong mga institusyong dapat magpatupad nito ay madalas nakasabwat sa sistemang ito. Dahil sa complicated na sitwasyong ito, ang Estado ay hindi na lang iisang kalaban ang kinakaharap. Ang militar at ang pamahalaan ay kailangan makipaglaban sa sandamakmak na iba't ibang grupo, maraming maliliit na sangay, at mga lokal na warlord kung saan ang bawat panig ay may kani-kaniyang main character energy at agenda. May mga paksyong nananatiling feeling true believer sa ideolohiya at kunwari ay nagnanais ng kalayaan para sa kanilang mga tao. Pero syempre, mayroon ding mga grupong ang tunay na layunin ay mapanatili at palawakin ang sariling kapangyarihan sa lokal na antas gamit ang revolusyon ay aesthetic na panakitbutas. At higit sa lahat, may mga grupong malinaw na ginagamit lang ang mga slogan ng relihiyon para pagtakpan at bigyang katwiran ang kanilang mga illegal business at pagpapayaman. Ang kawalan ng isang matinong leader sa panig ng mga rebelde ang isa sa pinakamalaking hadlang para hindi maging drawing lang ang pangmatagalang solusyon. At kapag ang mga sindikato at ang mga negosyanteng nabubuhay sa gulo ay pumasok na at namayani, ang giyera ay nagsisimulang pakainin at buhayin ang sarili nito. Ang gulo ay lumilikha ng sarili nitong ekonomiya na nagbibigay ng trabaho at yaman sa mga taong kasabwat dito. Ang kapayapaan sa puntong ito ay nagiging isang myth na lang na mahirap abutin, hindi lang dahil sa mga lumang hugot at galit mula sa mga nakaraang henerasyon, kundi dahil may mga makapangyarihang individual at grupo na yumayaman dahil sa kawalan ng batas. Para sa mga warlord, mga smuggler at mga tiwaling opisyal, ang kapayapaan ay nangangahulugan ng paghinto ng kanilang negosyo at pagkawala ng kanilang power trip. Kaya naman sa tuwing may usapang pangkapayapaan na tila magtatagumpay, laging may mga paksyong gagawa ng paraan para isabotahe ito sa pamamagitan ng mga pasabog, pananambang o paggawa ng bagong krisis para lang mapanatili ang kanilang paboritong status quo ng kaguluhan. Sa pagpasok ng bagong milenyo, ang Southern Philippines ay nag-upgrade na mula sa pagiging hamak na internal problem, naging main character na siya sa regional security map ng Southeast Asia. Ito yung bonggang plot twist kung saan ang kwento ng Mindanao ay hindi na lang basta away pamilya ng gobyerno sa Maynila at ng mga rebelde sa Katimugan. Nung na-realize ng mga international extremist at terrorist networks na may isang lugar pala na punong-puno ng hugot laban sa gobyerno, may bundok at gubat na pang hide and seek, may mga shortcut para sa smuggling at higit sa lahat, may mga veterano na sa bakbakan, agad nilang nakita ang potential nito. Ang Southern Philippines ay naging ultimate tourist destination para sa mga dayuhang warriors na naghahanap ng bagong playground matapos ang kanilang mga tour of duty sa Middle East. Dahil sa mga ganap na ito, ang Mindanao at Sulu ay naging fertile ground para sa isang bagong level ng mas malalang gulo. Nag-import ang mga international terrorist groups ng mga radikal na ideolohiya, mga bagong meta sa pakikipaglaban gaya ng suicide bombing, at syempre, ang paborito ng lahat, foreign funding. Sa puntong ito, ang original na pangarap ng separatismo at sariling gobyerno
ay nawalan na ng kintab at tuluyan ng nadumihan. Ang lokal na bakbakan ay mabilis na naging part ng isang global jihad franchise. Na-internationalize na ito, na puno ng ekstremism at dinala sa isang level na mas delikado at mapanira na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng bansa. Ang mga lokal na komunidad na dati ay todo suporta sa mga rebelde ay biglang naipit at naging collateral damage ng militar at ng mga bagong ekstremist na wala namang paki sa buhay nila. Lahat ng mga pagbabagong ito sa nature ng gulo ay humantong sa isang event na naging trending hindi lang sa Pinas kundi sa buong mundo. Isang buong lungsod ang sentro ng negosyo at kultura ng mga Muslim sa Mindanao, ang walang-awang ginawang wasak ng urban warfare. Ang paglusob sa Marawi noong 2017 ang naging peak at pinakamadugong version ng bagong estilo ng digmaang ito. Libu-libong inosenteng sibilyan ang napilitang mag-evacuate at iwanan ng kanilang mga bahay, kabuhayan at memories habang ang lungsod ay nakuha ng mga extremist na fanboy ng mga global terrorist network. Naging nightmare ang sitwasyon kung saan ang AFP na masanay sa gubat ay napilitang makipag-close quarters combat para lang mabawi ang bawat kanto at building mula sa mga kalaban na ready to die at may mga high-tech na armas at tactics. Yung mga litrato at ganap sa Marawi ang tumapos sa mga ilusyon at maling akala ng gobyerno at ng publikong mahilig mag-assume. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang gulo sa Southern Philippines ay hindi lang basta-bastang laro ng mga small-time na rebelde na nagtatago sa mga liblib na bundok at gubat. Pinatunayan nilang may budget at skill sila para i-level up ang kanilang operasyon at gawing modernong war zone ang lungsod. Yung galing nilang mag-hoard ng armas ng hindi nahahalata at makipagsabayan sa militar ng 5 buwan ay resibo kung gaano kalalim ang kanilang impluensya at kung gaano naman kalutong ang intelligence ng Estado na mukhang naka-offline. Isang malaking lesson sa history na dapat nating tandaan. Kapag ang isang lugar at ang mga hinaing ng mga tao rito ay dinadma at pinabayaan ng napakahabang panahon, asahan mong babalik ang tadhana para maningil sa pinakamalupit at pinakamadugong paraan. Ang pagkadurog ng Marawi ay nagsilbing isang super expensive at masakit na tutorial para sa gobyerno ng Pilipinas para sa wakas ay harapin ang katotohanan. Na-realize nilang hindi sapat ang paggamit ng purong dahas at mga operasyong militar para tapusin ang problema na ang ugat ay baon na baon sa kasaysayan, sa agawan ng lupa, sa identity crisis at sa mahabang panahon ng pag-etsa puwera sa kanila sa lipunan. Kaya ng mga bomba at bala na pumatay ng mga terorista at bawiin ng lupa, pero good luck sa pagpatay ng ideolohiya o pagbura sa galit ng mga bagong henerasyon na ready na humawak ng baril dahil sa kawalan ng katarungan. Kailangan na ng gobyernong mag-isip ng solusyong hindi lang basta band-aid, kundi yung talagang gagamot sa sakit na ilang siglo nang pinapabayaan. Dahil sa character development na ito, ang peace process at ang pagbuo ng mas makapangyarihang autonomous region ng Bangsamoro ay dapat ituring na isang malaking plot twist sa magulong history ng Mindanao. Ang pagpirma sa mga peace agreement na yan ay bunga ng pagkahaba-haba at madalas ay delayed na daldalan sa pagitan ng gobyerno at ng mga grupong rebelde. Ang paggawa ng bagong istrukturang politikal na ito ay para kunwari bigyan ang mga Moro ng kontrol sa sarili nilang yaman, hustisya at pamamahala. Pero huwag masyadong pakakampante o maging bulag sa pag-asa na parang naniniwala sa fairy tale. Dapat itong tingnan ng may kasamang matinding pagdududa at pagbabantay. Madaling mag-drawing ng pirma sa papel pero ang gawin itong totoo sa lugar na sanay sa putukan ay ibang usapan na. Bakit ba kailangang maging skeptical sa pag-asa na yan? Kasi kahit may formal na peace agreement na kunwari ay magpapalamig sa tensyon ng mga bigating puwersa, hindi nito kayang i-delete ng kusa ang mga malalalim na network ng mga armadong grupo na sanay ng mamuhay sa labas ng batas. Ang proseso ng decommissioning o ang pagbaba ng armas ay mas mabagal pa sa usad-pagong at sobrang komplikado. Maraming rebelde ang ayaw isuko ang kanilang mga baril dahil ito na ang nagsilbing bodyguard at source ng kabuhayan nila habang buhay. At isa pa, hindi sapat ang isang political agreement para maglaho ang underworld at ang mga illegal economy sa loob lang ng isang gabi. Ang mga sindikato at warlord na nabubuhay sa gulo ay siguradong gagawa ng paraan para hindi matigil ang kanilang racket. Totoo namang pwedeng manghina ang mga malalaking rebelyon at ang ilang separatista ay baka tuluyan ng mag-surrender ng armas para sumubok maging politiko at opisyal. Isang malaking achievement unlock daw ito para sa kapayapaan kuno. Pero huwag tayong masyadong kampante. Kung ang mga lumang issue sa lipunan ay hindi naman talaga inaayos, kung ang tindi ng hirap at kawalan ng trabaho ay nandoon pa rin,
At kung ang mga pangako ng Estado ay nananatiling drawing lang, ang mitsa ng gulo ay hindi pa talaga patay. Nag-aabang lang sila sa ilalim ng lupa. Ang mga grupong hindi sang-ayon sa deal o ang mga kabataang biktima pa rin ng diskriminasyon ay madaling mabudol ng mga bagong radikal na ideolohiya. Ang gulo ay hindi naglalaho, naghahanap lang ito ng bagong outfit para muling sumulpot sa mas nakakatakot na paraan. Para naman mas magets nyo ang sitwasyon, kailangang silipin ang mekanismo ng shadow economy o ang mga tagu-tagong racket na nagpapanatili sa gulo. Sa mga lugar na halos hindi maramdaman ng gobyerno, ang ekonomiya ng gyera ang nagiging pangunahing sistema ng kalakalan. Ang bentahan ng mga ilegal na armas ay hindi lang para sa bakbakan, kundi isa itong malaking negosyo. Ang mga armas na ito ay nagpapasapasa mula sa mga korap na opisyal papunta sa mga sindikato hanggang sa mapunta sa kamay ng mga rebelde at mga private army ng mga politiko. Ang rido o ang madugong awayan ng mga magkakalabang pamilya ay madalas ding tinutustusan ng mga armas na ito na lalong nagpapatagal sa siklo ng karahasan hanggat ang pagbili ng baril ay parang pagbili lang sa kanto. At ang hustisya ay usad pagong o para lang sa mga may kapit, ang mga tao ay aasa na lang sa sarili nilang gatilyo para protektahan ang kanilang pamilya na tuluyang sumisira sa konsepto ng batas. At kaayusan, itong kultura ng rido ay yung hidden gem na laging dinededma sa usapang rebelyon, pero ito talaga yung dahilan kung bakit drawing lang ang kapayapaan sa mga komunidad. Ang rido ay yung away pamilya na ang hugot ay karangalan, lokal na politika at syempre ang paboritong hobby ng lahat, ang agawan ng lupa. Ang mga teleseryeng away na to ay tumatagal ng ilang henerasyon at ang dami ng natepok na tao. Madalas, yung mga pamilyang nag-aaway ay may mga kamag-anak na rebelde, pulis o nasa gobyerno, parang reunion lang ng mga may baril. Kaya yung simpleng tampuhan ng dalawang pamilya biglang nagiging bakbakang pangmalakasan na damay pati ang iba't ibang armadong grupo. Sa ganitong setup, yung mga bonggang peace agreement ng national government ay parang resibo lang na walang kwenta sa mga lokal na away na patuloy na nanggugulo sa mga komunidad. Huwag din nating isnabi ng papel ng mga warlord at mga tradisyonal na politiko na feeling hari sa kani-kanilang probinsya. Sa maraming parte ng Mindanao, ang kapangyarihan ay parang family business na nakasentro lang sa iilang pamilya. Para hindi mawala ang kanilang impluensya at maprotektahan ang kanilang mga negosyo at posisyon, nag-aalaga sila ng sariling private armed groups na parang mga bodyguard na naka-steroids. Ang mga grupong ito ay madalas na mas high-tech pa ang mga baril kaysa sa mga lokal na pulis na parang pang-display lang. Ang pagbibida-bida ng mga warlord na ito ang sumisira sa batas ng gobyerno at gumagawa ng mundong kung sino ang may pinakamalaking baril, siya ang tama. Ang gulo-gulong relasyon ng mga warlord, rebelde at pati militar ay patunay na ang gulo sa Mindanao ay hindi parang pelikula ng bida at kontrabida, kundi isang laro ng kapangyarihan kung saan ang mga ordinaryong tao ang laging talo. Ang isyu ng mga likas na yaman ay isa pang panggatong sa apoy ng walang katapusang gulo. Ang Mindanao daw ang food basket ng bansa at tambakan ng mga mineral at ginto sa gubat. Pero kahit gaano pa kayaman ang lupa nila, ang rehiyon ay nananatiling isa sa mga pinakamahirap sa bansa. Ironic, di ba? Ang pagdating ng mga dambuhalang korporasyon, minahan, at plantasyon na pag-aari ng mga dayuhan o tagalabas ay nagresulta sa pagpapalayas sa mga lumad at moro mula sa sarili nilang lupa. Dahil walang matinong usapan at hindi pantay ang hatian ng kita, lalong lumalalim ang hugot ng kawalang katarungan. Maraming komunidad ang napipilitang kumampi sa mga armadong grupo bilang huling barahan nila laban sa mga gahaman na gustong umagaw sa kanilang lupa at sumira sa kanilang kalikasan. Isa sa mga pinaka-nakakabuwisit na aspeto ng mahabang gerang ito ay ang epekto nito sa mga kabataan. Ang mga bata rito ay lumaki na sa gitna ng putukan, bakwit at kawalan ng maayos na eskwelahan. Sila yung pinakamadaling mabudol ng radikalisasyon. Kapag ang isang bata ay walang makitang pag-asa sa trabaho o kinabukasan at ang alaala niya ay puro pang-aabuso at patayan, napakadali para sa mga ekstremista na i-recruit sila. Ang mga grupong ito ay hindi lang pera at baril ang alok, kundi pati na rin ang sense of belonging, peking layunin at baluktot na pangako ng hustisya sa pamamagitan ng paghihiganti. Ang pagpigil sa radikalisasyon ng mga kabataan ay isa sa pinakamahirap na challenge sa kapayapaan na nangangailangan ng utak at hindi lang basta-bastang aksyong militar. Pag-usapan naman natin ang character development ng Armed Forces of the Philippines sa walang katapusang teleseryeng ito. Noong una parang martilyong walang direksyon ang militar na ginagamit ng gobyerno, kung saan ang collateral damage at human rights violations ay parang side dish lang sa kanilang mga operasyon.
Siyempre dahil sa galing nilang manginis, mas lalong lumayo ang loob ng mga tao at naging best recruiter pa sila para sa mga rebelde. Pero ayun nga, napilitan din silang mag-isip-isip at magkaroon ng tinatawag na realization sa gitna ng gulo. Biglang naging community helpers ang peg nila, may pa-civil military operations at respeto sa kultura para lang makuha ang puso ng mga taong dati nilang tinatakot. Ang paglipat mula sa pagiging war freak patungo sa pagiging partner in development ay ang pampalubag loob na kailangan sa proseso ng paghilom na ito. Hindi rin siyempre nagpahuli ang mga international friends natin na mahilig sumausaw sa gulo sa Mindanao. Ang Malaysia, na may sariling agenda sa seguridad, ay biglang naging dakilang mediator at tulay sa mga usapang pangkapayapaan. Nagulan ng pondo mula sa mga NGO at international agencies para sa rehabilitasyon na parang pambayad sala sa mga lugar na ginawang battlefield. Pero syempre, walang libreng lunch at ang presensya ng mga dayuhan ay may kasamang it's complicated na status. Ang mga training at armas mula sa Tate pagkatapos ng 9/11 ay nakatulong nga sa AFP, pero naging perfect excuse naman para sa mga radical na isigaw ang imperialismo card. Patunay lang ito na ang Mindanao ay hindi lang basta isla. Isa itong playground na paboritong paglaruan ng mga bigating puwersa ng global geopolitics. Sa gitna ng lahat ng drama, politika at bakbakan, ang main plot talaga ay ang paghahanap sa nawawalang identity ng Bangsamoro. Ang salitang Moro na dating panlalait ng mga Kastila ay nagkaroon ng major glow-up at naging simbolo ng pride para sa mga grupong dati ay watak-watak. Ang pagyakap sa identity na ito ang nagsilbing glue para pagdikitin ng mga komunidad na dati ay busy sa kani-kanilang away bata. Ang success ng peace process ay nakadepende sa kung kailan matututong rumespeto ang gobyerno sa kakaibang identity na ito. Ang Bangsamoro ay hindi lang basta papel o political entity. Isa itong resibo ng mahabang labanan, mayamang kultura at karapatang magsarili habang nakikisilong pa rin sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Para naman talaga makamit ang kapayapaan, hindi sapat na patahimikin lang ang mga baril. Kailangan ding harapin ang nakaraan gamit ang transitional justice o katarungang pantransisyon kung magagawa nga. Ibig sabihin nito, kailangang aminin at humingi ng sorry sa mga nakaraang pinaggagawa ng Estado at militar laban sa mga sibilyan na parang madaling gawin. Kasama na rin dyan ang pag-abot ng bayad pinsala sa mga biktima na nawalan ng bahay at kabuhayan at ang pag-asikaso sa mga lupang parang magic na naagaw sa mga may-ari. Itong katarungang pantrasisyon na to ay proseso raw ng paghilom para kunwari ay maibalik ang tiwala ng mga tao sa gobyerno. Kapag walang seryosong pag-amin sa mga sablay ng nakaraan at walang totoong gawa para itama ito, ang mga sugat ng bayan ay mananatiling open at handang-handang mabulok muli sa galit at gulo. Ang pagtuturo ng totoong history ng Mindanao sa mga school sa buong bansa ay isa ring mahalagang step para mabura ang mga maling akala at diskriminasyon na matagal ng uso. Ngayon, ang pinakamalaking challenge na hinaharap ng bagong Bangsamoro Region ay hindi na ang pakikipagbakbakan sa labas, kundi ang hirap ng good governance sa loob. Ang mga dating rebel commander na sanay sa bakbakan sa gubat, kailangan na ngayong magpanggap na magagaling na manager, mambabatas at bureaucrat. Kailangan nilang matutong magpatakbo ng mga ahensya ng gobyerno, mag-budget ng wastosan at magbigay ng mga basic services tulad ng school, health at kalsada sa mga nasasakupan nila. Kapag sumablay sila sa pamamahala, siguradong fiesta ang mga kritiko na nagsasabing hindi naman talaga nila kayang i-handle ang sarili nila. Higit pa rito, ang pag-flop na ito ay magtutulak lang muli sa mga tao sa pagkadismaya at baka maging sanhi pa ng paglitaw ng mga bagong grupo na kukwestiyon sa authority ng bago nilang gobyerno. Isang bagay na hindi dapat idedma sa history na ito ay ang mahalaga pero madalas na scene zone lang na papel ng mga kababaihan sa gulo at sa pag-aayos nito. Noong panahon ng gyera, ang mga babae ang tagabuhat ng pamilya, tagahanap ng racket sa gitna ng mga evacuation center, at madalas ay sila pa ang dehado sa karahasan. Pero sa kabilang banda, sila rin ang naging mga silent heroes ng kapayapaan. Ang mga babaeng leader sa komunidad ang naging tulay para magkasundo ang mga pamilyang may rido, nag-organisa ng mga usapan, at nag-ingay para itigil na ang putukan. Sa peace process, ang presensya nila sa mga negosasyon ay nagdala ng mga point of view na focus sa pamilya, school at health, mga bagay na madalas nakakalimutan ng mga lalaking commander na puro bakbakan ng alam. Ang totoong pagsali ng mga kababaihan sa gobyerno at pag-aayos ng lipunan ay kailangan kung gusto talaga natin ng kapayapaang hindi lang pang-drawing. Akala nyo ba politika lang ang reintegration ng mga ex-rebel? Surprise, surprise, kailangan din pala ng pera at hindi lang puro drawing.
Siyempre, hindi bibitawan ni Manong ang baril niya kung ang kapalit lang ay thank you at gutom na pamilya. Kailangan ng totoong hanap buhay na may dignidad, hindi yung pang-vlog lang. Kung ang ayuda ng gobyerno ay parang one-time, big-time na pang-Shopee lang at walang matinong livelihood, training sa agrikultura o business opportunities, huwag kayong magtaka kung bukas makalawa ay hawak na naman nilang baril at kasama na sa mga sindikato o private army. Ang paggawa ng ekonomiyang may totoong trabaho para sa libu-libong nagbalik-loob ang pinakamabisang panlaban sa gulo, pero mukhang mas mahilig tayong mamuhunan sa mga press release kaysa sa kinabukasan ng rehiyon. Hindi lang pala puso at utak ang wasak sa Mindanao dahil sa dekadang giyera, pati yung kalikasan nila ay ginawa na ring punching bag. Yung mga gubat na ginawang hideout, pinagtripan pang bombahin at kalbuhin, tapos yung mga puno ay ginawang pambayad sa bala sa pamamagitan ng illegal logging ang galing, di ba? Yung mga dating sakahan ngayon ay parang minesweeper na sa totoong buhay dahil sa mga landmine at bombang hindi sumabog, kaya good luck na lang sa mga magsasakang gustong magtanim ulit. Siyempre kapag wasak na ang kalikasan, wasak din ang kabuhayan ng mga taong umaasa rito, isang malaking congratulations sa atin. Kaya naman, ang rehabilitation kuno ay dapat may kasamang paglilinis ng mga bomba at pag-aalaga sa gubat, hindi yung puro plano lang habang hinahayaan ng mga mapagsamantala na ubusin ang natitirang yaman. Sa pagkakabit-kabit ng mga kwento, malinaw na ang peace process sa Mindanao ay hindi sprint na matatapos sa isang post sa Facebook, kundi isang marathon na nakakangawit ng binti. Isang hakbang pasulong, 10 hakbang pabalik, parang relasyon nyo lang na toxic. Yung mga pinirmahang papel sa mga naka-aircon na hotel, kailangan gumana sa mainit at magulong kalsada ng Mindanao, hindi yung hanggang pirmahan lang tayo. Ang paglipat mula sa barilan patungong usapan, mula sa pagiging rebelde patungong public servant, at mula sa pagiging magkaaway patungong magkatuwang sa bansa, ay aabuti ng ilang dekada, pasensya na, hindi ito instant noodles. Kailangan ng matinding pasensya at totoong suporta ng buong bansa para hindi masayang lahat at bumalik na naman tayo sa anarkiya. Sa dulo, ang drama ng mga rebelde sa Mindanao ay hindi lang basta trivia sa history book ng militar ng Pilipinas. Isa itong malaking salamin na nagmumukha sa atin kung gaano kapalpakan at kabasag ang pundasyon ng ating bansa. Reminder lang na hindi ka makakabuo ng bansa kung dededmahin mo ang kasaysayan ng iba at ipipilit mo ang gusto mo galing sa komportable mong upuan sa Maynila. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi yung kailangan maging carbon copy ang lahat, kundi yung may respeto sa pagkakaiba at hindi yung iilan lang ang yumayaman. Hanggat hindi natin gets na nagpaputok sila ng baril, hindi dahil hobby nila ang pumatay, kundi dahil uhaw silang pakinggan at irespeto, mananatili tayong bulag-bulagan sa kapayapaang puro drawing lang naman. Napakahaba at napakadilim naman ng mga anino ng history sa South, parang plot twist lang ng isang overdramatic na teleserye. Yung mga parebelde at kilusang akala mo laging may ipinaglalaban ay nag-iwan lang naman ng mga pilat na hindi matanggal-tanggal, parang utang na kinalimutan na. Siyempre, pumasok pa ang mga taga-underworld para gawing business ang luha at dugo ng iba. Dahil bakit nga ba hindi pagkakitaan ng gulo, di ba? Pero kahit wasak na ang lahat, may mga papistok at understanding pang nagaganap na parang may liwanag daw sa dulo ng tunnel, sana lang hindi tren yan. Ang future daw ng Mindanao ay hindi na dapat idaan sa bala, kundi sa walang katapusang daldalan, kunwari ang pagkakapantay-pantay at katarungang madalas ay drawing lang. Buhay pa raw ang pag-asa, pero kailangan itong bantayan na parang jowa mong mapanira para lang masiguradong hindi na naman tayo magmumukhang tanga at uulitin ang mga epic fail ng nakaraan sa mga susunod na biktima. Dito na natin ititigil ang kunwari ay malalim nating pag-usisa sa magulong history ng militar at politika sa South na parang walang katapon. Salamat na lang sa inyong tiyaga na makinig sa akin hanggang dulo dito sa Kasaysayan Vibe kahit alam niting lahat na medyo nakaka-stress ang topic. Hindi naman talaga patay ang history. Parang ex mo lang yan na pabalik-balik. Humihinga pa at pilit na ginugulo ang present at future mo. Kung feeling nyo naman ay naging matalino kayo kahit konti sa usapang ito at gusto nyo pang magmarites sa mga sikreto ng nakaraan na ayaw manahimik, i-click nyo na yung like button, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa susunod nating pagkakalat ng impormasyon. Ako ang inyong feeling historiador na nagpapaalala ng pag-intindi sa nakaraan daw ang susi sa maayos na future kahit parang wala namang nagbabago. Hanggang sa susunod na hanash, babush at good luck na lang sa ating lahat.